Magandang gabi sa bawat isa. Ako po si Pastor Aris at ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa pagkakataong ito ay nais ng Panginoon Diyos na ibahagi ko ang mensahe na pinamagatan po nating Love the Lord your God. At ito po ay makikita natin sa aklat ng mga Deuteronomio, chapter 6, verse 5. Basahin po natin. Sabi po dito, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might." Yan. At ito pong binasa po natin ay isang bagay po na nais po ng Panginoon sa ating buhay na hindi lamang po natin mahalin ang Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng ating mga salita, kundi dapat ito po ay naipapakita natin kung totoong mahal po natin ang Panginoong Diyos. Bago po tayo magpatuloy, bigyan ko lamang po kayo ng mga ilang trivia. Alam niyo po ba na ang salitang pag-ibig o love ay ilang beses po binanggit sa Biblia? Sa English Standard Version, ito po ay binanggit ng 684 times, 'di ba? At kayo naman po sa King James Version, ito po ay binanggit ng 442 times. Sa National Standard Version, ito po ay binanggit ng 479 times, at sa NIV is binanggit po ito ng 686 times. So bakit ko po ito sinasabi? Mga kapatid, ang isang salita na ilang beses po binabanggit o pinapaulit-ulit, ito po ay merong kahulugan. Ito po ay pinapahayag na ito po ay importante o mahalaga. Gayun din po sa ating pananampalataya sa Panginoong Diyos, mahalaga po ang maipakita at maisagawa natin yung pag-ibig natin sa Panginoong Diyos. Yan, hindi po tayo mga mananampalataya na namumuhay lamang sa salita. Dapat ito po ay ating isinasagawa. Yan. Makikita po natin sa unang panahon na merong iba't ibang uri ng pag-ibig. Ayan. Sa Griego po, meron po tayong tinatawag na eros, philia, storge, at agape. Ayan. So, bigyan ko lamang po kayo ng larawan kung ano po yung pag-ibig na nais ng Panginoong Diyos sa atin as we worship and serve the Lord. Yung eros po, ito po ay pag-ibig po natin sa pag-ibig natin, yung sensual, yung romantic love natin sa ibang kasarian natin. Gaya na kung may kasintahan ka, kung ikaw ay lalaki, at meron kang kasintahang babae, ito po ay maituturing na eros. Ayan. Kasi you experience the sensual, the romantic love na matatagpuan po natin sa ating kasintahan. Meron naman po tinatawag na storge, na ito po ay matatagpuan lamang po natin yung pag-ibig na to inside our family. Ayan. So, gaya po ng pag-ibig ng magulang sa atin bilang mga anak, at yung pag-ibig ng mga anak sa kanilang magulang. Ayan. Hindi po yan pwede maging kapareha o mahanap natin sa ibang tao. Ito pong pag-ibig na to ay makikita lamang po natin inside the family. Meron naman po tayong tinatawag na philia, na ang ibig sabihin po, ito naman po yung pag-ibig natin sa ating brotherly, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamanggagawa, sa ating mga katrabaho, kamag-aaral. Yan po yung parang neutral love natin sa ibang tao. Pero ano po ba yung pag-ibig na nais ng Diyos na tinutukoy niya po dito? Na we should love the Lord our God with all our heart, soul, and strength. Ito po yung pag-ibig na tinatawag po nating agape, na ang pag-ibig ng tao mula sa tao ay binibigay niya lamang sa Panginoong Diyos. Yan. Hindi po yan kaparehas ang pag-ibig na pwede nating sabihin sa eros, sa philia, sa storge. Hindi po. Ang pag-ibig na hinahanap po ng Panginoong Diyos yung pag-ibig na dapat para lamang po sa Panginoong Diyos. So sabi po dito na alam niyo po ba na ang tao po ay nilikha mula sa pag-ibig ng Panginoong Diyos. Ayan. Tayo po ay inibig ng Panginoong Diyos. Nung tayo po ay nilikha ng Panginoong Diyos, sabi niya nga po sa kanyang salita, alam na po ng Panginoong Diyos kung ano po ang ating magiging larawan. Alam niya po kung paano niya po tayo lilikhain. That's why we are created uniquely, dahil tayo po ay pagminahal at iniibig ng Panginoong Diyos nung tayo po ay kanyang nilikha. At Bible is the love letter of our Lord towards humankind. Alam niyo po ba na ang Biblia po ang isang
liham ng Panginoong Diyos para iparamdam niya kung gaano niya po tayo kamahal. At ito po yung nais ng Panginoong Diyos na ibahagi niya, nais ko po ibahagi po sa inyo, na makita po natin yung pag-ibig ng Panginoong Diyos at kung paano po natin susuklian yung pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin. Bilang mga mananampalataya, mahalaga po na mahal po natin ang Panginoong Diyos. May pakita po natin na mahal po ang Panginoong Diyos. So paano po natin gagawin ang mga bagay na yan? Una po, kung totoong mahal po natin ang Panginoong Diyos, point number 1 is we have to listen carefully. Yan. Mahalaga po na tayo po ay nakikinig, pinapakinggan po natin yung sinasabi ng Panginoong Diyos. Bilang mga mananampalataya po, mahalaga po na tayo po ay kilala natin ang boses ng Panginoong Diyos. Kaya nga po sabi sa John chapter 10 verse 27 to 28, "My sheep hears my voice and I know them and they follow me." So, kung totoo po ang pag-ibig po natin sa Panginoong Diyos, nakikilala po natin yung boses ng Panginoong Diyos. At kung nakikilala po natin ang boses ng Panginoong Diyos, yung tinig ng Panginoong Diyos, ito po ay ating pinapakinggan. Bakit po natin kailangan pakinggan o marinig ang boses ng Panginoong Diyos? Dahil po sabi sa Awit chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Dahil ang kanyang salita ang siyang ating ilaw sa ating landas, upang tayo po ay hindi maligaw, upang tayo po ay hindi mapahamak, para tayo po ay hindi madaya ng kaaway. Mahalaga po na napapakinggan po natin ang salita ng Diyos. Mahalaga po na sinisik natin yung nais, yung kalooban ng Panginoon. And this is very important, that we as Christians should not just hear the Word of God, but should have the heart to listen to God's Word. Dahil if we give our heart to our Lord, we will able to understand ano yung kalooban ng Panginoong Diyos. At hindi po tayo mahihirapan sumunod sa Kanya. At that will goes to point number 2. If we truly love the Lord our God, we have to do obedience. Not just obedience, but we have to do it diligently. Sinisikap po natin, nagiging masipag po tayo sa ating pagsunod po sa Panginoon. Bakit po? Makikita po natin sa lumang tipan na kung ilang beses po ang bayan ng Pangdiyos ay nahirapan, naparusahan, nagkaroon ng mga consequences because of keep disobeying the Lord. Ganun po kahalaga ang pagsunod po sa Pangdiyos. At isa po dito, ang pinakamatindi pong kaparusahan na natanggap po ng tao dahil po sa disobedience niya sa salita at sa sinabi ng Pangdiyos. And when the man disobeyed the Lord, ang tao po ay nahulog sa kasalanan. At ngayon po ang lahat po ng tao ay hiwalay sa Pangdiyos. Kaya po mga kapatid, tayo po ngayon ay hindi po dapat natin ulitin yung ganung pagkakamali. Mga kapatid, we have to learn from the past and we have to do it rightfully sa harapan po natin, mga kapatid. Now, if we truly love the Lord, we should have the heart, we should have the soul, mind, and heart na to obey the Lord. Pagkising mo sa umaga, diba? Yung pagpapananalangin, hindi naman yan instinct lang. It requires discipline. It requires effort, time. If you want to obey the Lord, kailangan mo ng mga bagay na ito. Nagkakaroon ka ng panahon sa Panginoong Diyos. Naglalaan ka ng panahon, ng oras, ng lakas sa Panginoong Diyos. And that's very important when we are obeying the Lord. Meron po akong babanggitin dito na mga nabanggit ng mga ilang pastor. Gaya po ni Pastor Rick Warren. Sabi niya po dito, obedience is the key to unlock God's promises. And that is very true. We cannot experience the promise of the Lord. Kaya po ng Panginoong Diyos ay tinawag niya ang bayang Israel na pumunta sa lugar ng Kanaan na is filled with milk and honey. They would not be able to experience the promise of the Lord in that land if they did not first at the very first place, they did not obey the Lord. Kaya po mga kapatid, the blessings comes after when we obey the Lord. But we have to be very careful. Pero dahil sabi po dito ni Pastor Tanchi, partial obedience is still disobedience. Ano po ibig sabihin po niyan? When we obey the Lord, we have to fully obey Him. Whatever God tells to us to do, we have to finish it rightfully. Hindi po pwede po na ningaspukon po tayo na sa umpisa po ay masipag tayo sumunod sa Panginoon, pero at the later part of our life, nag-iiba po ang ating pag-iisip, nag-iiba po ang ating pagnanais, nawawala na po yung pagsunod po natin sa Panginoon. And that is not truly an obedience to the Lord. That is called partial obedience. And many believers are being blinded with this truth, na akala po nila na sila po ay una sumunod sa Panginoon, and then later part ay
may pinipili silang dapat kung ano lamang ang susundin nila sa Pangdiyos at yung mga bagay na hindi nila kayang sundin sa Pangdiyos. And that's not the actual obedience that God is requiring to us. When we say obedience to the Lord, whatever God is telling us to do, kahit hindi natin kaya, hindi natin nauunawaan, hindi natin nalalaman, but the faith coming from the Lord will give us the strength to obey Him, because we believe that we follow the Lord not by feet but by faith. At sa panghuling punto po, kung mahal po natin ang Panginoong Diyos, nais po ng Panginoong Diyos na itong pag-ibig na to is ma-express natin, maibigay natin sa ibang tao. Because this love of the Lord did not share it only unto you, but God shared this love to you so that you may be the source of this love to others. Sabi po dyan sa point number 3, you must tell it to them. We have to share the love of the Lord. Sa 1 John chapter 4 verse 7 to 12, that let us love one another. Ayan. Kung paano po ang Panginoong Sus ay inibig tayo bilang makasalanan, dapat magkaroon din po tayo ng ganong pagnanais na ibigin natin ang ating makapwa. Ayan. Hindi po natin pinipili kung sino lamang po ang ating iibigin, kundi mahalin po natin ang bawat isa ayon sa kung paano tayo inibig ng Panginoon Diyos. And to express that love is the best thing to do is to share the word of the Lord, to share the love of the Lord, and the great testimony and the great explanation for others to be encouraged and to be inspired and to know and to meet Jesus Christ is to share your life testimony on how God changed you, on how you experience the love of the Lord. Sabi po dyan sa James chapter 2 verse 14 to 17. Basahin po natin dito. Bigyan nyo lamang po ako. James chapter 14 verse James chapter 2 verse 14 to 17. Yan. Sinasabi po dito ng Panginoong Diyos na what good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? Diba? So, hindi po maipapahayag na ito po ay totoong pag-ibig natin sa ating kapwa, na nahabag tayo, na aawa tayo sa ating kapwa, na sila ay walang makain, sila ay walang matuluyan, diba? Pero wala tayong ginagawa para po sila ay ating tulungan. Hindi po ganyan ang ilustrasyon ng pag-ibig na binigay sa atin ng Panginoong Diyos. Kung matatandaan po natin na tayo po ay makasalanan, hindi po karapat-dapat sa Panginoong Diyos. Ngunit God made the way to meet us. And He even gave His Son, Jesus Christ, to be our mediator, to receive all the punishment on the cross. Na dapat tayo po ang nagbabayad ng kasalanan. But God exchanged His Son because no man can reach the glory of the Lord. Walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Kaya ang Diyos ang siyang gumawa ng paraan para tayo po ay maligtas. Kung ang Diyos po nag-isip ng ganoon para tayo po ay maligtas, gumawa siya ng paraan, ipinakita niya po na mahal niya po tayo, it's exactly the same thing that God is expecting from our Christian life. That our Christian life is not a religious, but it is a life that can share the life and the power of who is Jesus is. So again mga kapatid, dito po matatapos ang mensahe po na nais po ibigay sa ating Pang Diyos. Again, bibigyan ko lamang po kayo ng mga ilang katanungan. Kung totoo po ang pag-ibig natin sa Panginoon Diyos, ano po ang ating ginagawa? Personally, paano po natin ipinapakita na mahal natin ang Panginoon Diyos? Pangalawa, gaano po natin naglalaan ng panahon o oras para ipakita natin na tayo po ay handang sumunod sa Panginoon Diyos? Pangatlo po, ano po ang mga plano natin para i-reach out yung ibang tao na hindi po nakakilala sa Panginoong Diyos, na makilala nila ang Panginoong Diyos? So mga kapatid, I bless you tonight that you may enjoy this word and keep this promise in your heart. Again, our love for the Lord is not just a word, but it should be giving our whole heart, our soul, and our strength. Praise the Lord for His word. God bless you all.